kahirapan para sa akin ay wala kang magbibili. Wala kang ibibili sa gusto mo. Magana salat na pera. Kahirapan ay isa mga parang pinaka-problema na ang hinaharap ng ating lipunan. Para sa akin, yung kahirapan is pag nagkukulang yung mga necessities mo nila. Kunyari, for example, yun nga, necessities, di ba? Parang, kasi magkaiba kasi yung necessities sa luho, yung kailangan sa luho. Siguro for me, ang kahirapan is pag nagkukulang yung mga necessities mo para mabuhay. Like, for example, food, shelter, and the like. Ano pong pangalan niyo? Lenlen. Ano po? Lenlen. Lenlen. Taga saan po kayo? Caloocan. Paano po kayo napunta dito? Umalis ako sa amin ng mga nabakana. Paano po kayo nakakaraos sa araw-araw dito? Mga lakay po. Yung mga dyaryo, plastic. Ano pong gusto niyo iparating sa gobyerno? Sana mabigyan kami ng maliit na bahay. Para po sa Kasi hirap sa bahay. Maganda po ba yung ginagawang trabaho ng gobyerno ngayon tungkol sa mga tao sa squatters area? Hindi niyo po nararamdaman. Para sa akin ay yung wala kang pang araw-araw na sa gastusin, katulad ng pagkain at saka wala kang pang tuition. Katulad ko ngayon, tambay na ako sa bahay ngayon kasi wala akong pang tuition. Next time pa ako papasok. Ang kahirapan kasi pwede maklasify sa basic needs, education, tsaka sa knowledge mo. Ang kahirapan para sa akin, umpisa natin sa basic needs. Yun yung pinaka most common na kind ng kahirapan para sa akin. Yung hindi mo alam kung saan kukunin yung pang-araw-araw na gastos, especially sa common Filipino family na hindi natin alam kung saan tayo kuha ng pangkain, pang clothes, clothing, dwelling, yun. Yung kahirapan naman sa edukasyon is yung pagka kulang natin sa impormasyon. Karamihan sa mga Pilipino, yun yung isang deficiency. Yun, ang kailangan unang solusyonan is yung kahirapan or yung lack sa education bago natin ma-solve yung lack sa basic needs natin as human beings. So, yun. Ano pong trabaho nyo? Titinda lang sa bahay. Ano, para po sa inyo, anong kahirapan? Mahirapan. Mahirapan sa ano. Mahirap din maghanap
hanap buhay, mahirap yung mag-alaga ng bata. Mahirap din. Sa tingin niyo po, nasa state po ba kayo ng kahirapan ngayon? Oo, kasi mahirap ngayon maghanap ng pera. Kahit may pera ka, madaling gastusin, pero ang hirap hanapin. Ano po? Paano niyo po masasabi na mahirap ang isang tao? Mahirap ang isang tao, lalo na pag hindi ka nakatapos sa pag-aaral. Kailan makatapos ka para kahit pa paano may makakuha kang trabaho maayos. Pag hindi, mahirap talaga. Tapos yung ano po, yung ginagawa po ng gobyerno, maganda po ba siya or parang wala lang? Meron ba isa nagagawa maganda, pero marami ring hindi maganda sa nagagawa. Kasi yung iba hindi niya nasusolve. Ang poverty ay isang estado ng naghihirap na bansa buhat marahil ng maling pamamahalang ginagawa ng gobyerno. Dapat po bang isisa sa pamahalaan kung bakit madami naghihirap na Pilipino ngayon? Kasi mahal ang mga bilihin eh. Talagang maghihirap ang mga Pilipino. Pero para po sa inyo, dapat po bang isisa sa pamahalaan? Oo. Para po sa inyo, ano ang kahirapan? Mahirap talaga yung sa palimalay. Gasto. Sa buhay niyo po ngayon, masaya po ba kayo? Ay hindi. Mahirap ang paninda namin. Minsan wala, minsan mayroon. Komportable po ba kayo sa pamumuhay niyo ngayon? Eh, ano na lang. Komportable na lang kasi wala naman wala naman gagawin. Kung may gusto po kayo sabihin sa pamahalaan, ano po yun? Ikaw, okay. Ewan, kumilagay mga ha? Mahala, kami na lang mismo ang mag-ano. Bakit lagi na nakakarot ka? Kukuhaan ka ng statement. Mga abogado yan. Tao din, mga estudyante lang yan. For me, poverty, kahirapan. Parang, ano siya, standard or standard na siya sa isang country. Or poverty kasi parang, example, sa Philippines, poverty parang kahirapan. Yung mga tao, parang hindi nakakamit sa standards ng needs nila. And poverty is one of the main elements or factor kung bakit hindi umuunlad ang isang bansa dahil hindi nila mabigyan pansin yung poverty. So, ayun. Pag ako ay galing rito, Sabi mo lang yung pangalan mo. Edmond de la Cruz. Pero itong ano ko, ayan, ako sa camera ha. Kasi ako galing ako Mindanao. Pumunta ako rito, inano ko yung pamilya ko. Ngayon, hindi ko na ang pamilya ko. Nagkaroon ako ng pamilya rito. Kaya ito, dito ako sa cemetery. Pahulog ka? Kaya ito,
Yan ako. Ang ganda nito. Ayan ang asawa ko. Ito sa likod. Ito. Yan ang asawa ko. Kaya, ito yung ano ko. Nagano ko ng sabarte. Ito ang trabaho ko. Kaya ginagawa ko ang para sa pang-araw-araw. Yun ang ano. Ano naman trabaho mo dito? Nasawa rin ako ng ano. Nag-ano ko rin ng mga nicho. Bilang. Hindi. Nalilisinap. Sumasaidan ka rin yung iba. Oo. May alaga rin ako. Oo. Di, sabay ko rin yung para sa aking mga alaga. Kaya yung nag-ano. Hindi pa na ano. Yun ang ano. Ano naman po masabi niyo sa gobyerno ngayon? Kung may maganda po silang natutulong. Para po sa mga mahihirap. Sa'yo, ang maganda ba yung naibigay ng gobyerno natin? Oo, yun. Oo. Wala akong magagawa siyempre. Ito ang ano ko. Kanto lang ako sa kanto. Kanto lang ako. Nagalabuhay, nasa sideline. Hindi, tinatawag nila. Kapag walang ano, Gobyerno natin ngayon kung ano ang nangarap na nagagandaan ka ba sa patakaran nila o ano, hindi na tayo nasagutan. ayos naman. Oo nga. Ang sabihin mo, hindi yung ano, ayun siya ang tanong nila, ano ba yung natin sa gobyerno? Oo nga, oo, maayos Tayo naman. sa gusto mo, nasa Natutulungan po ba kayo ng government ngayon? Hindi. Iba ang tinutulungan. Hindi kami mahirap. Dapat tulungan dito mahirap, hindi yung mayaman. Yun lang ang dapat ang ano doon. Ano ba ang ano road? Kami, naghihirap para sa makaraos kami. Hindi dapat sa ganyan na mayaman sila. Yun ang ano, kami ang mahirap. Kaya ano, ginagawa namin dito. Silindir rin na to. Ginawa namin rito para kami matira namin para ano kami yung makagawa kami ng ano rito sa buhay namin. Yun ang hirap na hirap. Ang daming direkto. Kaso nga ito mga direkto na to, mga ano to Pero yung kami talaga rin nagano kami nga nagano kami para trabaho kumita trabaho. Poverty, hindi lang siya nakasalalay sa taas ng bilihin, sa taas ng populasyon, kundi rin sa paraan ng pamumuno ng leader o pamuno ng gobyerno. Angeles, nakatira kami dito sa Norte. Simula nung dito na kasi ako lumaki, dito na kami pinanganak, kaya dito na kami talaga namulat sa Norte. Naman, kahit paano naman, hindi naman kami na reklamo, dinidimolish. Kasi kaya lang naman hindi nadidimolish kasi dito sa Norte, may mga reklamo. Ngayon naman, okay naman, wala pa reklamo. Ano tayo doon? Sige, saan? Okay naman. Ang kahirapan po, yung mga taong hindi na nare-respeto, parang ganun. Then,
wala na silang righteous, wala na din justice sa kanila, wala na rin freedom, especially sa mga movements nila, sa mga speech, ganun, lahat ng gusto nilang sabihin. So, which means pride na lang meron sa kanila. Pala si Ed na dito na rin talaga ang natira. Kasi dito sa Green Park, alam mo yung Green Park? Yung dating gobyerno pa nakatira, mga taong gobyerno na pinaalis, na dinimolish ni dito Atienza, pinaalis yung mga taong gobyerno dahil ginawang Green Park na yun. Kaya kami napadpad dito. Ano po masasabi niyo sa government? Kung natulungan po ba kayo? Natulungan naman kami ng government namin kasi kagaya ng anak ko, may anak akong special child. Yung pang-gusto ko na operahan siya. Kumbaga sila yung gumasos lahat ng pag-opera ng anak ko. Kaya, yun. Natulungan din naman kami ng sa usual, naman yung asawa ko nagtatrabaho sa City Hall ng Maynila. Dahil sa engineering siya. Ayun. Masaya po ba kayo sa pamumuhay niyo po ngayon? Masaya na pumasat, pero na kami dito, sanay na kami dito. Masaya na rin kami dito. At least na yung pamumuhay namin na kahit pa paano nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Kahirapan isang estado sa buhay na kung saan ay isang tao ay pinagkakaitan ng kanyang pangangailangan at karapatan. Isa sa mga sanhi nito ay ang kakulangan ng pamamahala ng gobyerno. Dagdag pa rito, ito ay binubunsod ng kawalan ng disiplina. Hindi hadlang ang kahirapan upang umasenso sa buhay. Para sa akin, ang kahirapan, pag sinabi mo sa unang salita, kahirapan, na unang lalabas sa akin, economic circumstance or financial situation. Pero nalaman ko rin na ang kahirapan can exist in many forms. For example, sabi nga sa ibang subjects, there's spiritual poverty, and there's poverty in terms of family relationships. Parang ganun. So, para sa akin, yung word of poverty is hindi na yung hirapan, hindi na yung kawalan ng pera or kawalan ng resources. Yung word of poverty is yung mismo sarili mo din. Kunyari, marami kang sarili. For example, poverty in a way that hindi ka malapit kay Christ. Isang form ng poverty yun. Poverty sa kaugalian, sa way dito. Poverty sa mga kaibigan. Wala kaibigan na rin sa sarili. So yung term na poverty, hindi lang stress out sa wala sa pera. Maraming forms ng poverty. So yun. So, bawat isa-isa doon ay yung ikaw gusto mong natasin yung poverty, hindi lang doon ka mo concentrate sa mismong pera or mga material things. Mag-concentrate ka sa mga bagay na hindi tangible. Baka doon mo I think poverty is in the minds of people. Kasi kung hindi naman nila iniisip na hindi nila kaya na malampasan yung araw-araw, pang-araw-araw at makakuha sila ng enough na pera para mabuhay sila for the longest time, hindi talaga nila magagawa. Pero kung iniisip nila na kaya nila, magagawa sila, tapos meron silang capacity, meron naman silang skills for sure. Ang Filipinos naman, marami silang kakayahan eh. So, kung talagang i-utilize nila yun sa gagamitin nila for good, makakagawa sila ng paraan para malampasan yung kahirapan na tinatawag.